steady us throughout life's weary climb. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of Come write your holy truth upon our longing hearts and strengthen us to shine against the dark. Lord, guard us from the lies the enemy will speak. No guilt remains for those you have redeemed. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known. Make your glory known through all your words of life, your words of life. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Oh, make your glory known. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ganun din po yung ating mga kasamahan o kapatiran na nasa online. Isang magandang umaga po. Ngayon po ay yung last Sunday na po ng April. Napakabilis ano po. So, alam ko po sa nagdaan na isang linggo, ang bawat isa po sa atin ay na-bless ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen. So, ngayon po, pwede po ba nating ngitian? Ayan. Ibigay po natin ang mga matatamis na ngiti natin sa ating mga kapatid na naririto ngayon. Because we are blessed. Nakasama po natin sila ngayong umaga. Ayan po. So, let me share po yung ating verse from Jeremiah chapter 29 verse 13. Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ipinapaalala po sa atin ng talatang ito na ang ating pong pagsamba ay hindi lamang po sa ating pananalita, sa ating pag-awit, sa ating programa, kung hindi ang ating pong pagsamba ay nagmumula sa ating puso. Tinitingnan po ng ating Panginoon kung ang ating puso po ba ay buong-buo nating ibinibigay sa Kanya. So, kung tayo po'y tapat, ang Kanya pong pangako ay makikilala at mararanasan natin ang Kanyang presensya. Ngayong umaga po, tayo po ay lumapit sa ating Diyos ng may katapatan at hindi pakitang tao lamang. Ialay po natin ang ating damdamin, isip at buhay sa Kanya. Kapag buong puso po ang ating naging pagsamba, ay nagiging totoo at makubuhuluhan ang ating relasyon sa ating Panginoon. Maaari ko po bang anyayahan ang bawat isa sa atin na tumayo? Atin pong
i-check muna ang ating mga sarili. Baka meron po tayong mga alalahanin, mga iba't ibang iniisip, gumugulo sa ating kaisipan at atensyon na umaagaw po ng atensyon sa atensyon natin na ibibigay natin sa Panginoon. Magkaroon po muna tayo ng personal na pagdulog sa ating Panginoon at alisin po muna natin. Let us give to our God yung ating best attention, yung ating pusong buo. Yes, Lord. Father God, Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na tapat sa buhay namin. Ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos, ang nag-iisang Diyos na karapat-dapat, Lord, na bigyan ng mataas na kapurihan. Ngayong umaga, Panginoon, ay lumalapit kami, nagsusumamo kami, Panginoon, na linisin mo ang aming mga puso. Dalangin namin, Panginoon, yung aming mga naging kaisipan, ang aming mga nabigkas at mga nagawa na hindi karapat-dapat, Panginoon, sa iyo. Amin po itong hinihingi ng kapatawaran. Nais namin, Lord, na maibigay namin sa iyo ang pinakamataas, ang pinaka-best na pagpupuri ngayong umaga. Kaya dalangin namin, Panginoon, na ihanda mo ang puso at isip ng bawat isa sa amin. Hinihiling din namin, Panginoon, na ang aming pagsamba ngayong umaga ay iyo pong gabayan. Ang mga taong gagamitin mo sa pagmiministeryo, O Lord, gamitin mo sila para patuloy naming maibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming pinagsasama-sama, patuloy mo kaming pinagbubuklod ng iyong pagmamahal, patuloy mo kaming ginagabayan para maramdaman namin ang iyong pagmamahal. Dalangin namin, O Diyos, na sa umagang ito ay malaya naming maideklara ang kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, ikaw ang maitaas, ikaw ang aming mabigyan ng pinaka-best na kapurihan sa umagang ito. Ang lahat pong ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po ay inaanyayahan ko ang bawat isa na maupo. Magandang umaga po. Check. Good morning po, mga kapatid. Magandang umaga po sa bawat isa. And allow me po to read this verse sa inyo. Sabi po sa Psalm 27, verse 1. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Sa Tagalog po, si Yahweh ang ilaw at kaligtasan. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Si Yahweh ang buog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisintakan? Yung psalm po na ito, sinulat po ito ni King David. And familiar naman po tayo sa buhay niya. And yung buhay ni King David, he's either nasa gera o nasa panganib, tinutugi siya ni King Saul. Di ba? Pero sa kabila ng mga to, nabanggit pa rin niya, sino yung katatakutan ko? Na parang saying, may kailangan ba akong katakutan? And baka sabihin po natin, paano ko i-relate sa sarili ko? Si King David yan eh. Si King David yan. Tinagurian nga siyang man after God's own heart. Hindi ko kaya yan. Pero mga kapatid, hindi man tayo tinutugis ngayon. Wag naman po sana. Pero, like King David, we face fears every day. Lesser fears, hindi kasing bigat.
nung fears na kinakaharap niya. But still, we face fears daily. Fears na, paano kung mawalan ako ng trabaho? Paano kung mawalan akong pambayad ng bills? Paano kung may mangyaring masama sa pamilya ko? Mga ganun pong katakutan. We are surrounded by reasons, real reasons to fear. Right now po mga kapatid, I fear that I might fail serving the Lord. That I might fail in leading the congregation to worshiping Him in spirit and in truth. Pero mga kapatid, the Lord reminded me that that does not depend on me. Gagawin po nating awitan ngayon is congregational worship eh. Everyone participates. Everyone sings. With one heart, we sing for the God who saved us. Mga kapatid, those kinds of fears, kahit maliit man sila, they can cloud our sense of comfort, sense of confidence sa ating Panginoon. Pero, sabi nga din sa talatang binasa natin, ating Panginoon, siya yung stronghold natin. Siya yung muog natin. And by saying stronghold or muog, ibig sabihin po nito, ito yung ligtas na lugar, safe place that we can go to whenever we face troubles, whenever we are afraid. Check. When we are afraid, maybe daily struggle sa buhay, maybe worried that our sins are too big. Pero mga kapatid, may this comfort find us that our Father in heaven holds the whole world in His hands. He ordains everything. And Jesus Christ has already paid for our sins. So we need not to worry if our sins are too big. So ngayon mga kapatid, tatanungin ko kayo, whom shall we fear? No one. For God is our Savior, our protector, our salvation. And what shall we fear? Nothing. Nothing. For we have been promised an everlasting life filled with ever-increasing happiness and purified from every sin and consequences of sin. Mga kapatid, we hold on to this promise. Yes, mga kapatid. While we're still here sa mundo na ito, we faced this endless struggle. So we toil. Pero mga kapatid, there's this promise talaga na bigay sa ating Panginoon. That after this life, we'll enjoy Him forever in His presence. So mga kapatid, I invite everyone to please rise. This morning, we'll worship the Lord. Katulad po nung sa inawit, sa binasa natin, sa pinag-aralan natin. Yung unang kanta po natin, it resonates with that. And since parang ngayon lang po yata ito napakanta dito sa church, I'd like na ma-familiarize po muna tayo sa chorus. Kuya Katie, pa-flash nga po ng chorus. Asabi po sa chorus, basahin po natin. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. Next one. The one who reigns forever. He is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. And siguro, let's run through the chorus muna before we sing. And kung hindi man po natin masundan, we can meditate on the words, on the lyrics on the screen. So let's sing. I know who
goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. Got it? Let's worship the Lord. Darkness fills the night, it cannot hide the light. Whom shall I fear? You crush the enemy underneath my feet. You are my sword and shield, though trouble lingers still. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. My strength is in it. My strength is in your name. For you alone can save. You will deliver me. Yours is the victory. Whom shall I fear? Whom shall I fear? I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. Nothing formed, and nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. And nothing formed against me shall stand. You hold the whole world in your hands. I'm holding on to your promises. You are faithful. You are faithful. You are faithful. Let's declare this. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. The one who reigns forever, he is
is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. I know who goes before me. I know who stands behind. The God of angel armies is always by my side. Our one who reigns forever, he is a friend of mine. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side. The God of angel armies is always by my side. Disciples of Psalm 34 verse 8. Oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. So mga kapatid, we hold on to this promise. We hold on to God's faithfulness. So ayan, let's worship. Let's continue to worship. Lift up His name. Sing praises sa ating Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating Panginoon. Sing of His goodness. In my heart, you're the light in the dark, and you hold me in your hands. Oh, Most High, oh, Most High. You're the strength when I'm weak, you're the grace that I need, and your mercy saved my soul. Oh, Most High, oh, Most High. I will sing of your love in the morning and your faithfulness at night. You are good, so good, all the time, all my life. You are good, so good. Your love remains, you never change. You are good, so good, and I'll still sing it because you are so good. God in the flame, you are making a way, and you'll never let me go. Oh, Most High, oh, Most High. Every word you have said, you will never forget. All your promises will stand. Oh, Most High, oh, Most High. I will sing of your love in the morning, faithfulness at night. You are good, so good, all the time, all my life. You are good, so good. Your love remains, you never change. You are good, so good, and I'm still saying because you are so good, so good. Lord, you are. I'm holding on to your promise. Holding on to your promises. I'm holding on to your faithfulness. I'm holding on to your promises. I'm holding on to your faithfulness. You're good. You are good, so good, all the time, all my life. You are good, so good. Your love remains, you never change. You are good, so good, and I'm still singing because I know you are good, so good.
dakilang pagpagligtas. Tuloy nga po mga kapatid, katulad sa talata na inaral natin kanina, tulad sa mga awit na ating kinanda, the Lord holds all things in His hands. Our Father in heaven is sovereign over all things. Katulad nga po ng sinabi ng favorite preacher ko, sabi niya, ating Panginoon, He directs every tiny detail sa buhay natin. He ordains everything. Sabi nga, He's the divine architect ng buhay natin. So lahat ng alanganin natin, lahat ng pag-asa natin, let's place it on Him. Let's place it on our Lord. This we sing. Sing this. Sovereign in the mountain air, sovereign on the ocean floor, with me in the calm, with me in the storm, sovereign in my greatest joy, sovereign in my deepest cry, with me in the dark, with me in the dawn. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust in your never failing. In your never failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I will trust you. Sovereign in the mountain air, sovereign on the ocean floor, with me in the calm, with me in the storm, sovereign in my greatest joy, sovereign in my deepest cry, with me in the dark, with me in the dawn. In your everlasting arms, all the pieces of my life, from beginning to the end, I can trust you. In your never failing love, you work everything for good. God, whatever comes my way, I can trust you. Whatever comes my way, I can trust you.
Yes, Lord. Walang katulad mo. There's no one else, Panginoon, like you. Kasi Panginoon, if we place our hope in you, makakasigurado kami, Panginoon, that it's sure. Kasi Panginoon, if we place our hope on something else, that might fail. But you, Lord, you never fail. We put our hope in you, Father. We place our lives in you. Because we know, Panginoon, that you hold all things together. Walang nakakalagpas sa'yo, Panginoon, kahit gaano kaliit na detalye. We hope in you, Father. There's nothing to fear now. Because we know, Panginoon, that you're there. We know. And now we have this confidence, Panginoon. We have this confidence in you. And this peace in our hearts, Panginoon. There's nothing to worry. There's nothing to fear. All our hopes is in you. All our dreams. Everything, Panginoon. Thank you, Lord, for this. Thank you, Father, for the salvation. Thank you, Lord, for Jesus Christ, our Messiah, who died on that cross, Panginoon, for us, for our sins. Sa mo hindi karapat-dapat. And in return, Panginoon, nawa itong aming pagpupuri, aming pagsamba maging mapangong sa iyo sa iyo. We love you, Father. We love you, Lord. Purihin ka, sambahin ka, aming Panginoon. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Mari po ba natin palakpakan ating Diyos na ipagligtas. Hallelujah. Amen and amen. Bago po tayo maupo, tayo po muna po ay manalangin, and then atin pong tatawagan po sa harapan ang mga kapatid po natin na meron pong tanging kahilingan at pagkapasalamat. Maging ang mga bata po, no, we would love to pray for you this morning. At yung mga parents po, maganda po na kung sila po ay maliit pa, maaari niyo po silang samahan dito po sa dakong harapan upang sila po ay maipanalangin po. Sige po, muli tinatawagan po natin mga kapatid po natin na meron pong tanging kahilingan at pagkapasalamat sa Panginoon. Katulad ng aming inawit, O Diyos, there is no one like you. There is no one like you, Lord God. Thank you for being our Savior, our Messiah, our King, Panginoon. Ngayong umaga, Panginoon, napakalaya po namin makasamba sa inyo in spirit and in truth. Lord, maraming salamat din po sa kalayaan, Panginoon, na maihayag po namin ng aming pong damdamin, ng aming puso, Panginoon, na punong-puno po ng pagkapasalamat. Salamat din po, Panginoon, dahil ito po ay isang utos niyo po sa amin na kung kami man po, Panginoon, ay tatawag sa iyo,
Pangako niyo po sa amin na kayo po ay tutugon at magpapakita ng mga bagay na hindi po namin na nakikita at naranasan pa. Salamat din po, Panginoon, sa pagtugon sa napakarami mga panalangin na hindi na po namin kayang bilangin. Sa kabila ng daming alalahanin, ang daming mga iniisip, daming mga takot, Panginoon, still you remain, Lord God, faithful, and you are on your throne, Lord God. We praise you, Lord God, for who you are. We worship you, Lord God, for being our sovereign God, who is totally in control, full control of everything, Lord God. Maraming salamat po. At sa umagang ito, kagalakan po sa amin na makadulog sa inyong harapan. Alam niyo po ang panalangin po na aming mga kapatid. Nasa nang po silang lugar sa oras na ito, nasa harap at nasa kanilang mga upuan. Panginoon, iisa ang Diyos sa aming pong dinadalanginan, iisa ang Diyos sa aming sinasamba, iisa ang Diyos sa aming pinapaniwalaan. Kaya po sa aming pong pagdulog ngayong umaga at paghahayag ng aming mga pagpapasalamat, malugod ka, Panginoon, maparangalan ka. Walang ibang maitaas sa buhay po namin kundi ikaw lamang, Panginoon. Kasama ng panalangin ito, ang panalangin para sa aming bayan, para sa aming mga leader na nanungkulan sa aming pong lipunan. Maging ang iyong iglesia na tinayo, Panginoon, sa lugar na ito, ang paaralang pinagkatiwala mo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay nilalapit po namin sa iyong paanan at nagsusumamo, Panginoon. Ikaw ang kilalaning Diyos, ikaw ang kilalaning tagapagligtas ng bayang ito, maging ng paaralang ito, maging ng iglesyang ito sa lugar nito, Panginoon. Walang ibang sasambahin kundi ang pangalan mo lamang. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo. Lubos kaming kumikilala, Panginoon, sa iyong tanging magagawa sa buhay po naming lahat. At sa pagkapatong po ng kamay ng iyong abang lingkod, sa aming mga kapatid, Panginoon, iparanas po sa kanila ang iyong di nagmamaliw na pag-ibig at katapatan, Panginoon. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus.
Maraming salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay mabuti, tapat, hindi nagbabago, at laging sariwa ang iyong katapatan at biyaya sa bawat umaga. Sinasamba ka namin sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, amen, and amen. Mari mo ba nating palakpakan ang ating Diyos? God bless you. Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Diyos. Amen. Amen, amen. Happy Lord's Day, everyone. Please greet the person next to you with a smile on your face. Happy Lord's Day. Today is April 26, last Sunday of the month of April. Wow, praise God. At bagamat ng panahon po sobrang init pa, no? Pero thank you sa Panginoon sa sustain niyo po sa ating lahat. At of course, we celebrate the goodness of God. Ilang linggo din po tayo, almost a month po tayo na sa gilid dumadaan. Na-exercise na yung mga legs natin dahil po sa kadahilanan po na mas pinaganda po yung ating pong harapan, yung canopy. Kaya praise God po dahil bagamat di ba po tapos na tapos, pero maaari na po natin siyang muling madaanan. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Thank you sa provision ni Lord. Salamat sa mga ginamit niya. At sa maraming bagay pa na gagawin ng Panginoon. Kung paanong yung canopy natin nag-undergo ng renovation at beautification, same din sa buhay natin, sa puso natin. Bawat umaga as we see and as we look dun sa biyaya ng Panginoon, nababago yung puso natin at mas nakikilala po natin yung kamanghamanghang ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay mabuti sa buhay po nating lahat. Let me start with this quotation from Billy Graham. It's not how you start that matters, but how you finish. Alam niyo po, mahalaga naman talaga ang pagsisimula. Mahalaga ang day one. But the problem is, many na nag-start ng day one, hindi nakatapos ng kung anong day man yung kanyang goal. Okay, may mga 30 days, may mga ilang months na goal na kailangan matapos, pero it is important how you finish. Again, hindi po natin sinasabing masama yung pagsisimula. It is a decision to start. But a decision to finish, napaka-crucial po niyan. At hindi rin naman po mahalaga kung paano tayo nagsimula kahit mahirap, kahit magulo, or puno po ng mga pagkakamali sa buhay natin. Alam niyo po ang mahalaga ay kung paano po natin tatapusin yung malinaw po na layunin ng Diyos sa buhay po nating lahat. Dahil po kay Kristo, kahit hindi maganda sa paningin ng napakaraming tao yung buhay po natin, yung nakaraan po natin, sa Kanya po ay may bagong simula, may pag-asa at kayang-kaya tayong baguhin ng Panginoon. Amen ba? Yung katabi mo, babaguhin ni Lord Jan. Pakitingnan mo nga, kayang-kayang baguhin ni Lord Jan, ano? At bigyan tayo ng Panginoon ng tagumpay sa araw-araw. Another quotation from a servant of God, many run for a season, but few finish the race faithfully. Can you say the word faithfully? Yan. Marami ang tumatakbo, pero hindi tumatakbo ng may katapatan. Okay? Iilan lamang ang tumatapos ng kanyang mga takbuhin. Examine not just your beginning, but your endurance or yung pagtitiis. Okay? Alam niyo po, sa Christian journey, it is important to encounter and embrace and understand the word pagtitiis o yung pananampalatayang nagpapatuloy. Dahil po nagpapatuloy, tumutukoy po ito sa pananampalatayang tuloy-tuloy at hindi nawawala. At yun po dapat yung makita po natin bilang isang mananampalataya, tayo ay nag-endure despite of the challenges and trials in life, tuloy-tuloy at hindi nawawala. Okay. Kaya kailangan yung katabi mo next Sunday, nandyan uli yan na hindi dapat tayo nawawala physically, and of course, our relationship kay God, dapat masigasig po tayo na araw-araw. Sabi natin maganda man ang gising, maganda man yung nangyari sa paligid natin o hindi maganda, tayo ay nagpapatuloy at hindi nawawala. Amen? Sapagkat ang endurance po, na pag-uusapan natin ngayong umaga, ay tumutukoy po sa pagtitiis, katapatan at pagpapatuloy kahit
mahirap ang buhay sa panahon po natin. Ang title po na ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay Faith That Endures. Pananampalatayang nagpapatuloy or pananampalatayang nagtitiis. Okay, sa kabila ng napakaraming mga pagsubok ng buhay po natin. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 7. Ito pong teksto po na ating pong pagbabatayan na ating pong pag-aaral ngayong umaga. Sabay-sabay nga po nating basahin ang talata 1 to 3. Read. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Last Sunday, shinare po ng Jack Maricar from James chapter 1 to 4. Mula po sa mga talatang ito, tinuro po sa atin ang kahalagahan, pakinabang at biyaya po ng mga pagtitiis pong nararanasan po natin. Sapagkat sinabi po doon sa James chapter 1, magiging ganap, kumpleto ang ating pananampalataya kung tayo ay magtitiis. Ang konteksto po ng chapter po na ito, na sulat po ni Paul kay Timothy, ay bahagi po ng huling kabanata or liham po ni Apostol Pablo kay Timoteo. Dahil po, disciple po ni Paul si Timothy at grabe po yung pag-i-impart ng life, ng wisdom, even ng kanilang discipleship journey. Kahit po habang nakakulong po si Pablo sa Roma at malapit na siyang bitayin dahil sa kanyang pangangaral, maraming banta sa kanyang buhay, patungkol kay Kristo ay nagpapatuloy sa kabila po ng maraming mga pagtitiis. Next slide po, kung babasahin po natin yung verses 7 and 8, yung mga mahalagang pananalita ng journey po ni Paul sa kanyang last chapter ng buhay po niya. Meron po siya mga binanggit po ng mga mahalagang salita sa kanya pong sulat na ito. Una sa verse 6, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ano po yung kanyang ibig sabihin sa mga salitang kanyang isinulat sa sulat na ito? Nais po niyang ipakita po sa kanyang disipulo na si Timoteo, gaano po niya binigyan ng pagpapahalaga ang takbuhing ito na ibinigay ng Panginoon sa kanyang harapan. Sa verse 6 na 7 na ating pong pag-aaralan ngayong umaga, may mga salita po diyang pinagbuti, natapos, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, kaya naghihintay sa akin ang koronang gantimpala para sa mga namuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Mula sa talatang 6 na kanyang nakikita ng kanyang sarili po na pag-graduate na sa kanyang pong service in this world para sa ating Panginoon, inassess po niya ang kanyang sarili na kanyang pinagbuti, siya po ay nanatili sa Panginoon, pinagsikapan po niyang magawa at natapos po niya ang pinapagawa ng ating Panginoon. Now, he's telling Timothy, I have this reward from God. I have this reward from our Master. And this picture tells us that in this temporary things of this world, may nag-aantay po sa atin na reward there in heaven. Eternal reward from our God. Kaya ang kahulugan po ng talatang ito ng chapter 4 verse 7, si Paul po ay nagbabalik tanaw sa kanyang buhay bilang isang lingkod ng ating Panginoon. At ipinapakita po niya sa atin, kay Timothy at sa atin po sa oras na ito, na kanya pong natapos ang misyon. Ito po yung salitang misyon na talagang masabi nating misyon na pinagawa sa kanya. Many people will tell those people po na nasa kabaong na, itong taong ito natapos na niya ang kanyang misyon. Our understanding, kapag namatay na ang tao, natapos na yung mission niya. Yun, di ba yun ang kinakabit po natin na mga statement? Natapos na niya. Gaano po kaya tayo kasiguradong natapos talaga niya yung mission niya? Gaano po kaya tayo ka-confident na masasabi natin, yung tatay ko na yan, yung nanay ko na yan, yung kapatid ko na yan, natapos niya yung kanyang takbuhin, yung kanyang mission. Si Paul, binigay niya po sa atin sa verses na ito, ang isang self-evaluation, how we can assess ourselves. Am I doing my ministry, my calling faithfully sa ating Panginoon? Tayo pong lahat ay tinawag sa isang takbuhan, sa isang race. And as part of this race, meron ba tayong matinding discipline na ginagawa sa buhay natin upang matapos po natin ang karera? Sa maraming mga manlalaro, of course, ang goal po nila is to finish the race, to get that goal. Pero po, along the process of getting that goal, napakarami pong kailangan simulan. Maraming discipline po ang kailangang
simulan. Kaya po, ang pananampalatayang nananatili, nagpapatuloy, or nagtitiis ay hindi basta walang ginagawa or nakaupo lang. Okay? Ang isang mananampalataya na nais maka-receive or maka-experience ng sinasabi ni Paul na crown na ito from God, that eternal reward from God, hindi lang po pala tayo basta nakaupo lang, nakikinig, umaaten ng isang gawain, ng isang pagsamba, ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi lang tayo basta nakaupo lang, okay? Pero may matinding sidhi sa puso po natin na may kailangan tayong tapusin na misyon. So we have to identify that mission. But in our series this month, as God refine our faith, yung ating pananampalataya, going through lots of challenges, of course, may challenges kasi meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Meron tayong calling na kailangan po nating i-fulfill. And part of it, sabi ni Paul sa English translation, I have fight the good fight of faith, I have finished the race. So may fight, may race, and then si Paul po ay nagbigay ng kanyang tiwala sa ating Panginoon. At yung sinabi po niya doon sa verse 7 sa huling bahagi, na natili akong tapat sa pananampalataya. I have kept the faith. So as we study on this verse, i-reflect po natin na yung kaibahan po ng sinasabi ni Paul sa inaakala po nating mission accomplished. Nagawa ko na yung purpose ko, nagawa ko na yung pinapagawa ni Lord sa akin, pero base po sa karanasan ng isang tao pong binago ng Panginoon at ginamit niya, doon po natin tingnan, salaminin po ang atin pong pananampalataya. Hindi rin po kasi nagkakaiba na nakaranas din po siya ng napakaraming pagkakataon na siya po ay nakaranas po ng near-death experience. And same with your experience, I don't know, paano po nag-speak ang Lord, nangusap ang Panginoon through that experiences in life. And in practically speaking, as we endure in this world, habang yung ating pong pagsunod sa Panginoon ay sinusubok, may mga tanong po na nais po nating ma-encounter ngayong umagang ito at sa gabay ng Banal na Espiritu ay atin pong ma-evaluate ang ating mga sarili. Nagpapatuloy ba ako ng may katapatan? Ginagawa ko ba ng may katapatan yung pinapagawa ng Panginoon? Ako ba ay nagsisilbing kagamit-gamit bilang isang lingkod ng Panginoon sa buhay po na ito? Ang atin pong big idea sa atin pong message this morning is this. Enduring faith is measured not by how you start, but by how you finish. And for how many times we fail God, for how many times bumalik tayo lagi sa umpisa, how many times we say, ulit na lang uli ako, ayoko na. But let this verse from 2 Timothy 4:7 speak to us na napakahalaga po na tatapusin po natin ang lahat po ng lakbaying ito or ng karerang ito na binigay sa atin ng Panginoon. Because many people or many Christians started with fire in their hearts, passion in their hearts towards God. But only those people who walk faithfully, daily in the will of God can say these words po na sinabi ni Apostol Pablo, that every step of the journey, all the way hanggang sa finish line, ay may katapatan na gagawin po natin ng lahat ng ito. Again, yung format ng letter po ni Paul is a reflection of his ministry, of his life here on earth. Patapos na siya ng kanyang buhay, and looking back, not a comfort actually yung kanyang nakita doon sa kanyang pagsunod sa Panginoon, but in his faithfulness to God, there's a reward awaits him. So again, looking back, alam niya hindi naging madali ang kanyang journey as he followed Christ. But, sabi niya sa last part ng verse 8, may nag-aantay po na reward sa kanya. So una po, sa tatlong puntos po na ating pong pag-aaralan ngayong umaga, ang pananampalatayang nagpapatuloy, nanatili, nagtitiis. Number 1, fights the good fight. Okay, ang sabi ni Paul, I have fought the good fight. We say, faith is not always easy because there's struggle. Nabanggit ng worship leader natin kanina. May struggle tayo na encounter every day. Struggles about doubt, struggles about our commitment, struggles against temptation, struggle against marami sa atin na de-discourage. Di ba?
Sa iba, hindi na matago yung kanilang discouragement sa nangyari sa gobyerno po natin. Ano bang salitang struggle or pakikibaka? At ano ang papel po nito sa buhay ng isang mananampalataya? Ang struggle or pakikibaka ay ang mga pagsubok, hirap, tukso, at laban na nararanasan ng isang tao. So lahat tayo, definitely we experience pagsubok, hirap, tukso, at laban na nararanasan po natin. We are on a battle. Lalo na po sa ating pong pananampalataya, emotions, damdamin, at sa araw-araw na buhay po natin. We are affected sa mga nangyayari sa buhay natin. Nangyayari sa mundo natin. Nangyayari sa mga pina-follow natin. Di ba? Kung ikaw ay follower ng Creamline, masaya ka ngayon kasi nag-champion sila. Di ba? Pero kung natalo yun, baka hindi ka magpo-post, hindi ka mag-umay. We are affected of what we believe. And that everyday experiences in life, we react. Either positively or negatively. Diba? So, ibig sabihin po, we struggle every day. Because we experience yung realities of life in this world. At ang pakahulugan po nito sa ating pong pananampalataya, lahat po tayo ay nasa isang pakikibaka, not just physical, but our emotional and our spiritual battle. May laban po sa kasalanan, tukso at minsan po, pati po sa sarili po natin. Kung atin pong i-reflect this week, ano ba yung mga naging struggle natin? Saan tayo nakibaka this week? Oras? Sarili natin? Natamad na tayo, di ba? So ano po yung mga factor this week or as we review this week from last Monday up until this very moment, nag-struggle po ba tayo? May mga papakita po tayong mga talata sa mga iba't ibang aspeto po ng buhay po natin. Dito po tayo nag-struggle. Number 1, sa James chapter 1, verse 3, ang sabi po dito ay ganito. Yan. Dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa magitan ng mga pagsubok. Okay. We struggle po sa mga pagsubok sa buhay po natin, but may reward. Meron pong may binibigay pong pangako ang Biblia na magiging matatag ang faith mo kapag ikaw ay dumaan sa isang pagsubok. Pero hindi po lahat nagiging magandang response sa salitang pagsubok. Dahil inaakala natin, pinarusahan, pinabayaan tayo ng Panginoon. But for the benefit of His children, nais ng Panginoon na patatagin po ang ating pananampalataya. So ang pagsubok po sa ating pong pananampalataya ay test para po tayo ay maging matatag at magtiwala lalo sa Panginoon. Pangalawa po, meron pong binanggit po si Peter sa 2 Peter chapter 3 verse 8, sa halip patuloy kayong lumago. May mga mananampalataya nagsa-struggle magpatuloy. Tama? Kasi kung yung iba nating kapatid na pwedeng wala ngayon, pwedeng ang kanilang dahilan, may mga dinadaanan sila sa buhay nila na nakaka-apekto ng kanilang commitment even on their Sunday commitment to God. So may mga tao, posibleng tayo din po, nagsastruggle tayo magpatuloy sa ating paglingkod sa Panginoon. May mga nag-struggle din po na lumago sa kanilang pananampalataya. Sabi ng verse, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas sa si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. And for most of us or some of us, we struggle knowing God every day. Kasi po ang daming distraction. So sa verse na ito, pwedeng makarelate tayo na we struggle sa pagpapatuloy po natin, sa paglago po natin, at sa pagkakilala po natin sa ating Panginoon. Sapagkat sa iba po, talagang hirap na hirap silang lumago dahil pinipilit po nilang lumagong mag-isa. Diba? Hirap silang magpakumbaba, magtiwala at magtiis sa Panginoon sapagkat, alam niyo po sa mga bagay na ito, dito po tayo hinuhubog ng Panginoon sa ating mga character. Another verse po sa Hebreo chapter 4 verse 16, sa iba sa atin, nag-struggle tayong lumapit sa Diyos. Bakit? Meron tayong guilt feelings. Nahihiya tayo sa Panginoon. We struggle on our daily devotion to God. Pero ang sabi ng Bible, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagkapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Take note of that lines po. Natutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Pero we struggle on
coming before God on the throne of God. Because of that sin sa buhay po natin, may pakiramdam po tayong hindi ako karapat-dapat. Yes, lahat naman po tayo hindi eh. Pero mayroong sinasabi ang Panginoon, sapat ang biyaya ng Diyos. And that accusation from Satan, that condemnation, pinapakita niya sa harapan natin, kulang pa yung ginagawa mo, hindi sapat yung ginagawa mo. Pero knowing that enough na po yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, we can come boldly to the throne of our God. Tinatawag tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya at huwag po tayo magpaalipin po sa gawa po ng kasalanan at tayo po ay mamuhay para sa Diyos. But the reality is, for some of us, we struggle na lumapit sa ating Panginoon. May isa pang talata sa unang Pedro 5:10, pagkatapos ninyo magdusa ng sandaling panahon, alam ko na banggit ito ni Jack Maricar last Sunday, naiinip tayo sa mga struggle sa buhay natin, sa mga tests and trials. Pero alam po ang sabi ng Bible, pagkatapos ninyo magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob. So sa trials pala, may healing. Ano pa yung sabi ng Bible? Magiging matatag tayo at malakas ang loob po natin kung tayo po ay mag-endure sa lahat ng ito. We struggle, but sometimes, hindi po natin napipili din po yung mga battles po natin everyday. Ako po, naniniwala ako, hindi po lahat ng laban ay dapat po nating pag-aksaya ng oras. Sometimes there are fights in our lives that consume us at lalo po tayong lumalayo sa atin pong ating Panginoon sa mga commitment po natin sa Kanya. Sapagkat ang mabuting pakikipaglaban po ay yaong mga pakikipaglaban na kumakapit sa katotohanan, naninindigan sa tama, may tamang conviction, at nagtitiwala tayo sa Panginoon. Ang mga laban po sa buhay po natin, dapat ito yung mga laban po na mas lalong nagpapalapit po sa atin sa Panginoon. Mga laban po na hindi ka muna mapapansin unti-unti, ikaw ay nawawala, nanlalamig, nanlulupaypay, nilalayo mo ang iyong sarili sa mga kapwa mo mananampalataya, hindi po yun ang good fight. Ang good fight of faith na sinasabi po ni Paul, ito yung lalo kang napapalapit sa Panginoon, lalo kang nagiging matapat sa Panginoon, at lalo mo nakikita ang sarili mo na pinopursue mo ang Panginoon araw-araw. So we have to discern that, mga kapatid, kapag alam mong ang iyong sarili lumalayo, nanlalamig, tinatamad na, hindi na po good fight po yan. Hindi na po yan tamang laban. Di ba sabi nga ni Manny Pacquiao, di ba, para sa'yo ang laban na ito. Yung bang labang kinakaharap mo ngayon, for the glory of God ba talaga yan? Yung ating ginagawang laban? So, identify po natin yung mga mabuting pakikipaglaban. So, ang taong may mabuting pakikipaglaban, ito po yan. Alam niya, dapat pinaglaban po natin yung kalooban ng Diyos. Yung ito bang relasyong ito bang ginagawa kong ito bang damdamin kong ito, mabuting laban kaya ito? Baka mamaya, in-isolate mo na lang yung sarili mo, then you're fighting alone, then you're telling God, Lord, mag-isa lang ako eh. Lumayo ka eh. Hindi ito kalooban ng Panginoon. And for many people today, grabe po ang paggamit ng demonyo po sa emotions po nating lahat. Not just the young people, but all of us can be a victim of that emotionalism. Even in our service to God, kalooban ba ni Lord na itong mga nararamdaman ko, tama ba talaga? Itong damdamin ko para sa kapwa ko, tama ba ito? Ito bang ginagawa kong tinataha kong landas ngayon, ito ba yung kalooban ni Lord? So, baka mamaya, ubus na yung time mo dyan, ubus na rin yung kayamanan mo dyan, pero hindi pala ito yung kalooban ni Lord. Mabuting laban din po yung matuwid na pamumuhay. Amen? Of course, syempre, hindi na po tutuksin ni Satan yung kanya na, kampon niya na po yun eh. Siyempre, lahat tayo, papakitaan tayo ng ating kalaban ng mga bagay na maaari tayong mahulog sa pagkakasala. Pagtitiis hanggang wakas, lahat tayo nagtitiis, pero ang tawag sa atin ng Panginoon, magtiis hanggang wakas, maging faithful po tayo sa ating Panginoon as we endure this life journey. Number 4, mabuting laban din po yung pagiging tapat natin sa Panginoon. Katapatan sa ating commitment, katapatan sa ating pagsamba, katapatan sa ating pagbibigay, katapatan sa ating paglingkod sa ating Panginoon. Again, mga kapatid, some fights are not worth it. Hindi lahat ng iniisip mong ubus na ubus yung lakas mo, akala mo para kay Lord pa rin to. Baka dinadaya ka na lang din talaga ng kaaway.
You're battling doon sa work mo, sa school mo, pero baka ito namang work mo at school mo, nilalayo ka na kay Lord. Teka lang, evaluate yourself. And you're so consumed by so many things of this world na alalahanin na to think na parang nawawalan ka na ng gana at lakas sa mga bagay na napakahalaga na dapat ito yung ating ginagawa para sa Panginoon. So just hold on to His truth, sa Word of God. Tumayo tayo sa tamang conviction and trust God, not just in good season but also in hard seasons of your life. So again, lahat ng ito, yung mabubuting bagay na ito po yung ating maging laban araw-araw at sa ibang mga laban pa na pwede po nating iduksong dyan sa mga apat na binigay ko po, no? Ang mabuting laban po na tinutukoy po ni Apostol Pablo, ito po yung lumalaban po para sa tama, para sa kalooban ng Panginoon, pamumuhay na may katapatan po sa ating Diyos. Ang sabi ni Paul, I have fought the good fight. And the Christian life often represented sa conflicts, warfare, laban po sa buhay natin, spiritual battles, na makikita rin po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. And with this conflict with sin, this world, with this flesh, and the devil, si Paul na-obtain po niya ang isang pangungusap na ito na nagsasabing, lumaban ako sa mga mabubuting laban. Napagtagumpayan ko ang lahat ng ito na ino-offer ng mundong ito. Can we ask ourselves, tanungin po natin ating mga sarili, pinaglalaban ko ba ang aking pananampalataya? O unti-unti na akong inaanod papalayo dito? Bago po tayo dumako sa pangalawang punto ng pag-aaral po natin, ang isang pananampalatayang nagtitiis, pananampalatayang nagpapatuloy, nilalaban po yung tamang laban. Kaya ang tanong, pinaglalaban ko ba yung aking pananampalataya? Or unti-unti na akong inaanod papalayo doon sa aking Panginoon na kinikilala? Pangalawa, ang pananampalataya nagpapatuloy, tinatapos ang karera. Finishes the race. Sabi ni Paul, I have finished the race. Again, starting is common, pero ang pagtatapos po ay napaka-rare, no? For many people. Kasi nga, at the middle of the race, baka napagod na-discourage na-offend nag-stop na lang. Hindi na nagpatuloy sa kanyang ministry. Hindi na nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Nawa, hindi po tayo mga mananampalataya na mabuti lang or magaling lang sa mga simula, pero hirap tapusin ang mga ginagawa po natin. Ano ba minsan po yung nagiging dahilan po ng ating mga paghinto natin sa journey po or race po natin? Sometimes may mga tinatawag tayong mga pagkaantala or mga delays po sa buhay po natin, mga frustrations, mga kabiguan, kaya ayoko na. Ginawa ko ng lahat Sila na lang, ayoko na, dito na lang ako. Or sometimes, because of yung pains and sickness sa buhay natin, it stops us para po mag-serve sa Panginoon. Also, yung mga distractions na kayo lamang po at ako makaka-identify sa buhay natin, baka pagka sinulat natin, yung mga gumagambala sa atin, di ba? Makikita po natin na gusto mo naman talagang tapusin May goal ka naman talagang sinimulan pero may mga tinatawag pong mga humahad lang or realities ang buhay po natin. Ang matibay po na pananampalataya at pananampalataya nagpapatuloy ay, ang sabi ni Paul, yung pagiging tapat at tuloy-tuloy, hindi po sa bilis, Hindi po sa bilis ng takbo, hindi sa bilis ang ginawa mong execution ng mga kailangan mong gawin para ma-achieve mo yung goals mo, whether sa katawan mo man yan, sa discipline naman yan, hindi yung gaano kabilis kung gaano mo katapat ginawa ang bawat proseso ng buhay po nating lahat. Ngayon po, ang gusto ng maraming tao, shortcut. Ngayon ang gusto ng tao, matapos agad. But they don't want the process. So kailangan po maging tapat at kailangan po nating magpatuloy. Basahin po natin yung unang Corinto chapter 9, 24 to 26. Yan. Pakibasa nga po ng mga kababaihan, yung 24, 25, kalalakihan, then 26, sabay-sabay po tayong lahat. Ready? Read. Mga lalaki po, lahat ng malalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang.
Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Tayo pong lahat, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Pinakita po sa atin sa isang sulat po ni Paul ang salitang pagtakbo. Okay. Tayo pong lahat ay naka-enroll po sa isang race. At sa ating pong race na ito po'y labanan po ng pagiging tapat at pagpapatuloy. Ang sabi ni Paul, natapos ko ang takbuhin. Sinasabi sa atin ni Paul, hindi man to literal na tayo tumatakbo ng 1 kilometer, 2 kilometers, pero ito po isang larawan po ng buong buhay at ministeryo po ni Apostol Pablo. He finished what? He finished po yung kanyang isang race na binigay ng Panginoon po sa kanya. So natapos. So ibig sabihin, yung salitang natapos, literal po niyang nakita ang kanyang sarili po na sa biyaya ng Panginoon, natapos po niya yung isang takbuhing binigay po sa kanya ng ating Panginoon. Nagampanan po ni Pablo ng may katapatan yung kanyang paglingkod, yung kanyang mission, kahit na ang daming pumipigil po sa kanya. Ano po yung kanyang ministry? Pangaral po ang Ebanghelyo at maglingkod sa Diyos hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay. Meron po siyang binanggit na yung takbuhin, okay? Sa takbuhin, hindi po siya sumuko, okay? Meron po siyang race na natapos, meron po siyang race na hindi po siya sumuko. Sabi niya, I have, ibig sabihin, tapat kong pinaglingkod ang takbuhin ito sa biyaya ng Panginoon. Ito po ay simbolo ng kanyang buhay. Simbolo ng kanyang pagtapat sa ating Panginoon. And si Paul po nagsimula na hindi naman po agad siya isang likod ng Panginoon eh. Alam natin ang kanyang buhay, ang kanyang ginagawang karahasan sa mga tao. Pero kapag ang Diyos ang nagsimula ng buhay nagsimula po tayo sa bagong buhay na binigay ng Diyos sa atin, tatapusin ng Panginoon na may katapatan ng buhay po natin, na mayroon pong paglingkod, na may katapatan na nagbibigay po ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Again, ang takbuhin po ay simbolo ng buhay ni Pablo. Tayo pong lahat ay nasa isang takbuhin. Kaya po, masabi ba nating, I have finished? Natapos ko ba yung karerang ito? Yung karerang hindi ako sumuko? Meron po siguro pwede magsabing, natapos ko yung karera, pero nga, ang daming shortcuts. Pero siya po, he finished the race with faithfulness sa ating Panginoon. Ang sabi ni Pablo, tapat kong tinapos ko, atin lang siguro nga bibigyan ng, pagkasama-samahin po yung kanyang mga sinabing ito, no? Tapat kong tinapos ang aking buhay at misyon na binigay ng Diyos sa akin. Well, hindi tayo si Pablo, iba po yung ating buhay kahapon, buhay noon, pero sa buhay na kay Kristo, pare-pareho tayo ng karerang tinatakbuhan, hinahangad or nihingi ng Panginoon sa atin ang isang pananampalataya. Tayo po ay magpatuloy mga kapatid, kahit mabagal po ang progreso, kahit pakiramdam natin walang nangyari sa paglingkod natin sa Diyos, sa faith po natin, magpatuloy lang po tayo. Pwede bang paki-encourage mo yung katabi mo, magpatuloy ka kapatid? Yan, magpatuloy. Pangalawa, manatiling tapat sa maliit na hakbang araw-araw. Pakisabi mo naman sa kabila, kapatid, manatili tayo ha. Yan. At pangatlo, talagang Tagalog na mag-focus. Okay, mag-focus tayo doon sa ginagawa natin na paglingkod sa Panginoon. Itigil na po natin yung pagkukumpara. Itigil na po natin yung pagtingin sa iba. Ba't ganun sila? Ba't kami hindi ganito? Kasi po, ang ating pong pagkukumpara sa mga sarili po natin sa ibang tao, hindi po makakatulong para hindi po natin matapos ang karerang ito. Number 3, ang pananampalataya nagpapatuloy, keeps the faith. I have kept the faith, ang sabi ni Paul. Ang pananampalataya nagpapatuloy, ang isang bagay po na nais ng Diyos sa atin. Ang pananampalatayang nanatili ay patuloy na kumakapit sa ating Panginoon. Alam niyo po, habang tayo po ay nanatili sa mundong ito, sinusubukan naman tayo ng mundong ito. Okay? Ano bang sinisikap ng mundo na gawin sa atin? Sineshaken po niya yung faith po natin. Niyayanig po ng mundong ito ang ating mga pananampalataya. Nais ng mundong ito, tumalikod ka na dyan. Huwag ka na maglingkod dyan. Napapagod ka lang di ba? Nais palitan ng mundong ito yung ating ginagawa para sa Panginoon. At nais din ng mundo na ilayo po tayo sa pananampalataya po natin. Hindi ko pa alam kung struggle niyo po yan ngayon. Niyayanig yung faith mo.
Nais ng mundo, huwag ka na maglingkod sa Diyos. Niloloko ka lang yan eh. Di ba? Binobola ka lang dyan sa church. At yung mundong ito, ang sabi, huwag ka na, dito ka na lang, magpakaabala ka na lang sa mga bagay na pang mundo. Good job ka ng mundo eh. Pero alam niyo, sa church, minsan papagalitan ka pa dyan eh. Ganun po tayo, lambingin po ng mundong ito. Nilalayo tayo sa ating pananampalataya. Kaya po mga kapatid, napakahalagang makita natin ang sinabi ni Paul, I have kept the faith. Ang sabi po ng Biblia po sa talatang ating pinag-aaralan, ito ay sinabi ni Pablo upang patatagin din naman ang pananampalataya ng kanyang disipulo na si Timoteo. At nais niyang sabihin, Timothy, natapos ko na yung takbuhin ko. Tapat ako naglingkod sa Panginoon at nanatili ako sa aking pananampalataya. Nanatili, nagpatuloy, napanatili ko ang aking pananampalataya at pagsunod sa ating Panginoon. Ipinapahayag po ni Pablo kay Timoteo sa kabila po ng napakaraming paghihirap, tukso, pagsubok ng kanyang buhay, hindi po siya tumalikod sa pananampalataya sa Panginoon. Yun po yung larawan na nais nating maging tayo po sa ating pong pamumuhay dito po sa daigdig na ito. Sa kabila ng lahat, walang tatalikod po sa atin. Kung ang Diyos po ay tapat sa atin araw-araw sa kanyang pangako at sa kanyang pagka-Diyos sa atin, tayo din naman bilang mga mananampalataya ay maging tapat na lingkod po tayo sa ating Panginoon. Huwag po nating iwan talikuran ng ating pong pananampalataya. Huwag po nating iwan o isang tabi lamang yung mga bagay po na ating ginagawa sa ating Panginoon. Sa biyaya ng Panginoon, matuto po tayong magtiis, malalagpasan po natin ang lahat ng ito sa tulong ng ating Panginoon. At magkaroon po tayo ng tamang conviction or paninindigan. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos. Pagbulay-bulayan po natin ang kanyang mga salita. Kung paanong si Paul po ay nanatiling tapat sa Diyos, sa calling ng Panginoon sa kanya, sa biyaya ng Panginoon, kakayanin din po nating matapos ang mga karerang ito. Hindi po dahil sa lakas po natin, dahil po sa biyaya ng Panginoon. Mga kapatid, kahit nahihirapan tayo sa buhay, hindi po tayo dapat tumigil. Kahit nahihirapan ako sa buhay na ito, hindi ako titigil at magtitiwala at magtatapat tayong lahat sa ating Panginoon. And our prayer, yung faith po natin sa Diyos, yung pananampalataya po natin, ay lalong mahubog, ma-shape, ma-mold ng mga trials, ng mga test. Again, let's fight the good fight of faith. Ulitin ko po, hindi lahat ng struggle mo ngayon, inisip natin, connected ito sa nais ng Diyos para sa akin. Baka ito ay mga taktika ng kaaway para lumayo po tayo sa ating pananampalataya sa Kanya. Mula po sa mga pangusap na ito ni Pablo, ang pinakamahalaga sa huli ng ating buhay ay hindi kung gaano karami ang naipon po natin, hindi gaano karaming tagumpay ang nagawa po natin or tinanggap natin or na-receive natin sa mundong ito, hindi po sa dami ng pagkilala ng mga tao. Sa halip ay pinaglaban natin ang mabuting laban, ulitin ko po, mabuting laban, ang takbuhin ay tinapos natin at ang ating pananampalataya ay nanatili sa ating Diyos. Hindi po sa kung ano mang na-achieve natin sa earthly possession po na meron po tayo, kundi kung gaano po tayo naging tapat sa ating pong Panginoon. Tayo po ba nasa isang labanan po ngayon? Are we on our fight today? Don't give up. Are you struggling today? God's grace is sufficient. Are you tired in the race? Pagod ka na ba sa ministry mo? Pagod ka na ba sa paglingkod mo sa Panginoon? Keep going. Pwede bang paki-encourage mo naman yung katabi mo, pakitap sa shoulder mo? Sabi mo lang, keep going. Tuloy lang, tuloy lang. Huwag susuko, tuloy lang. Yan. Baka naman binulungan mong sumuko ka na. Okay. Pero kay Lord, okay. Baka, bigla ko lang naisip, baka naman yung iba, no? Sabi ni Lord, yung kulang na lang kasi sumuko ka kay Lord, pero ayaw pang sumuko kasi na-inlove ka pa sa kasalanan eh. Either palang huwag kang sasuko sa faith, pero sa kasalanan, sumuko ka na kay Lord, okay? Ay, pakibalikan mo ulit, pakisabi, sumuko ka na sa kasalanan, okay? Sumuko ka na kay Lord, okay? Pakibalikan. Huwag tayong mag-give up po. Kasi po, sa pagtitiis, may reward, sabi nung message last week. Kapag hindi ka nag-give up,
may perseverance, at may reward sa ating Panginoon. And actually, hindi ko nasama, Kuya Shem, yung Hebrews 12, 1 and 2, kung kayang ihabol lang, okay? Pero kung meron kayong Biblia, yan, pakibuksan po sa Hebrews 12, 1 and 2. Dito po tayo mag-i-end sa atin pong message at series this month. As God refines our faith, ang ating Panginoong Jesucristo po, tapat pong tinapos yung kanyang takbuhin up until sa kanyang last breath. And we are surrounded by so many challenges, temptations in this world, but ito po encouragement po sa atin ng Bible. Can you all stand? Sige po, pakibuksan niyo po yung inyong Biblia, Hebrews 12, 1 and 2, kung hindi po may hahabol sa screen. Pero basahin ko po ang sinabi ng Bible. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Buong tiyaga, mga kapatid. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Alam po ni Jesus ang kanyang calling. Alam ni Jesus na malinaw sa kanya ang kanyang gagawin at pinapagawa ng Ama. Kahit na ang kanyang panalangin, Ama, kung maaari lamang. Pero ang sabi niya sa kanyang panalangin, mangyari ang iyong kalooban, hindi ang aking kalooban. At kanyang natapos ang kanyang takbuhin sa mundong ito na nagbigay karangalan. At tayo po bilang mga makasalanan, naranasan po natin ang hindi natin deserve na regalo ng Panginoon po sa atin. Ang ating Panginoong Jesucristo, tapat na sumunod sa kanyang Ama sa langit. Si Pablo, he fought the good fight of faith. He finished the race. He kept the faith. Yun po ang hamon po sa ating lahat ngayon sa napakagulot ingay na mundo na ating mundong ginagalawan. Magpatuloy, manatili, magtiis. Sapagkat sa Panginoon, may gantimpala ang mga taong nagtitiis at nanatili. Manalangin po tayo. Panginoon, thank you po. Patuloy niyo pong hubugin pa ang aming pananampalataya. Hindi ka pa po tapos po sa aming mga buhay. Marami ka pa pong ibibigay sa aming mga test upang lalo kaming maging kagaya mo, katulad mo, Panginoon. Salamat po sa mga salitang aming pinag-aralan mula unang linggo po ng buong ito hanggang sa oras na ito. Hindi po namin alam, Panginoon, yung sinasabi sa 1 Peter, for just a little while. But Lord, yung sandaling yun na sinasabi ng Bible, it could be up until our last breath, we will experience pain and sicknesses. But Lord, in our pain, Lord God, let it produce perseverance, endurance, Lord God. Kasi ito po yung mga panahon ng buhay namin na makikita po namin na kami ay mahina, kulang, walang kakayanan, na kailangan po namin ang lakas mula sa inyo. Salamat po. Salamat sa pagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong makita namin yung mga bagay na dapat niyo pong baguhin sa buhay po namin lahat. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Sa iyo ang aming buhay, ang aming paglingkod, at masumpungan niyo po kaming lahat na naglilingkod ng may katapatan at hindi nag-give up, oh God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray, and everybody will say, Amen. God bless you po. Good morning po. Nasa panahon naman po tayo ng ating paghahandog sa ating mga ika po at offering natin. Bago po tayo manalangin, basahin ko po muna sa inyo ang sabi po dito sa 2 Corinto 8:12, sapagkat kung kusang loob ang inyong pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang anumang makakayanan nyo. Hindi niya kayo pinagbibigay ng hindi ninyo kaya. Ang atin pong Diyos ay hindi po tumitingin sa kung ano po
ang ating kaloob. Tinitingnan niya po yung laman ng ating puso kung paano po tayo maghandog sa kung anong meron tayo. Tunay nga po na nararapat lamang na ibalik natin ang anumang meron tayo sapagkat ang lahat ng tinatangkilik natin ay nagmumula sa ating Panginoon. Tayo po yumuko at tayo po'y manalangin. Father God, we thank you po, Lord, na patuloy na sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkukulang, hindi niyo po kami hinayaan, Panginoon, na dumanas, Panginoon, ng kahirapan. Salamat po, Panginoon, sa mga tinatangkilik ng bawat isa sa amin, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo. Patuloy naming dalangin, Panginoon, na patuloy niyo pong pagpalain ang bawat meron po kami sa aming mga buhay. Sapagkat alam po namin, Panginoon, ano man pong aming ipagkaloob sa iyo, hindi ka po tumitingin sa halaga sapagkat ang tinitingnan niyo po ang nilalaman ng aming mga puso. Kaya Lord, i-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng aming mga kapatid na nagbabalik ng kanilang tinangkilik sa buong isang linggo, sa buong isang buwan, Panginoon. Marapat lamang na ito, Panginoon, ay magbibigay ng ikaglulugod mo, Panginoon, at magagamit pa po, Panginoon, sa iyong bahay, sambahan, sa lahat ng mga pangailangan ng aming church. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Mensahe ngayong umaga. So, sabi nga po, the race may be long, but the victory is certain for those who keep the faith. So, para po sa ating mga announcement, ang ating mga regular activities, we have our midweek service po every Wednesday at 7 p.m. Dawn Watch every Saturday, 5 a.m. We have our worship service every Sunday. Nagsisimula po tayo ng 8 a.m. Kasunod po nito, ang Kids Life every Sunday after ng congregational prayer po. We also have Pungo Mission every Sunday at 3 p.m. Ang buong kongregasyon po ay bumabati sa mga sumapit sa kanilang kaarawan. Happy birthday po. May God bless you with good health, endless joy, and a life filled with God's love and guidance. Ganun din po sa mga couple na nagdiriwang ng kanilang anniversary. Happy anniversary po. May God continue to bless your marriage with love, patience, and unwavering faith as you walk hand in hand through life. Maraming salamat po sa ating flower sponsor, kay Chairman Oscar Danganan at Tita Melody Danganan para sa kanilang birthday. Happy birthday po sa inyo. At pinaaabot po
ng Red Team noong family camp. Sila po yung grupo na they fight a good fight and have finished the race. Sa Sunday daw po ang inyong celebration afterlife class. Kung meron pa pong gustong mag-announce, maaari pong tinatawagan po dito sa harapan. Yan po, isang magandang umaga po. So, isang mabilis na announcement lang po. Para po sa LAM, ang ating ZEAL 2026 po ay magre-resume this coming May. Ang ZEAL po ay para sa kabatiran po ng... Hinihingal ako. Para sa kabatiran po. Ang hirap mag-akit pa na okay. Para sa kabatiran po ng mga hindi nakakaalam, ang ZEAL po ay ito po yung training and schooling po ng LAM natin sa ating church. So, ngayon pong taon na to, ang ZEAL po natin ay mahati sa 3 category. First is yung ZEAL training. So, ZEAL training po is intended for potential ZEAL graduates noong 2023. So, ito pong ZEAL training ay invitational para po sa mga graduate noong 2023 sa ang course, sa drums at saka sa keyboards. So, sa mga graduates natin noong 2023, Jewel, sa drums at sa keyboards. Hintayin niyo po yung mga top ni Kuya Joe at saka ni Kuya Jokes at saka ni Kuya Gab at saka ni Ate Gail para naman sa keyboard. Para po para malaman niyo kung kayo nga po ba ay isa sa mga na-invite mag-training para po sa ating ZEAL. So ang ZEAL training po natin for drums and keyboards ay mag-start sa May 10 at 3 p.m. every second and third Sunday. Twice a month lang po. Second and third Sunday, 3 p.m. po yun. Mag-start tayo ng May 10. Next po is yung ZEAL recruitment. So ZEAL recruitment po is intended or designed for skilled and experienced members. So sa mga members po natin na sanay na, so may mga background na sanay ng tumugtog, ng drums, sanay na mag-keyboard, sanay na mag-gitara, at sanay ng kumanta, ito naman po ay para sa inyo. Ang registration po para dito ay mag-start next Sunday, May 3 after service, and the audition will be on May 10 at 5 p.m. Ayun po. So that's the second one. And the third one is yung ZEAL Discovery. Ito naman po ay for members with potential who are willing to undergo training. So training po para saan? Para sa sound mixing and lights, sorry, di ko nalagay. Lights and sound mixing, multimedia, and sa gitara. So basically po, sa instruments po, i-open po natin ang ZEAL Discovery para sa mga ang gustong matuto. Ang instruments po na i-open mo natin sa ngayon ay sa gitara po. So, yung registration din po para dito ay mag-start sa May 3 after service, and the training will start on, kasabay po ng ZEAL training natin, every second and third of the month, starting po ng May 3 at 3 p.m. So yun po, so inaanyayahan po yung mga kapatid natin na nais magpagamit sa ating Panginoon sa iba't ibang ministeryo. Ito ay, sa age requirement po pala, age requirement natin ay 15 years old and above po para sa ZEAL audition, ay ZEAL recruitment. Pero po sa training po, sa discovery para sa gitara, open po ito 10 years old and above. So yun lamang po, maraming salamat po and God bless you all po. Good morning po and Happy Lord's Day. Inaanyayahan po namin ang kabataan para po sa ating 13th Youth Anniversary Celebration po mamayang 3:00 ng hapon po. With the theme verse po, theme po na Make Him Known from Psalms 96 verse 3. Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples. Naanyayahan po namin kayo na makiisa po sa espesyal pong ganap mamayang hapon. Sama-sama po nating ihayag at ipakilala po sa bawat isa kung sino ang ating Diyos sa ating buhay po.
Don't forget po to invite our friends and loved ones po mamaya para sa ating youth 13th youth service anniversary po. Salamat po. Yan. Pinupuri din po natin ang Panginoon sa mga atin po nakasama ngayong umaga na bisita, si Sir Jovelyn Guevara. Pwede mo ba kayong tumayo para ma-recognize po? Jovelyn Guevara. Tama po? Yan, ito pala. Ay, sorry, layo ng tingin ko. Welcome po sa IRM Gadbuka Ministries. Welcome din po kay Mark, yan, from Antipolo. Yan. Siya po ay apo ni Pastor Flord, sa asawa ni Jack Mila. Yan. Binisita po tayo dito. Yan. Thank you, Mark. Yan. Tayo pong lahat ay tumayo at awitin po natin ang Praise God from whom all blessings flow. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Sa aming tapat na Diyos, maraming salamat po. Sinasamba ka po namin, pinapupurihan ka po namin, Panginoon. Amin pong dinadalangin ang buong linggong ito, Panginoon, ang inyong pagkakalob sa iyong mga anak. Dalangin po namin na maranasan po naming lahat ang iyong pag-iingat at pagkapala. Mga kapatid, tanggapin po natin na mayamang biyaya at pagkapala ng ating Amang nasa langit, ang pagligtas araw-araw ng ating Panginoong Jesucristo at ang kapayapaan, pakikipisan, buhat sa Banal na Espiritu ay sumating lahat, mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen, amen at amen. God bless you po. Magandang umaga po muli mga kapatid. Happy Lord's Day po sa bawat isa. And before po tayo Sorry, wala na po talaga akong boses. Before po tayo mag-proceed sa ating po mga life groups, tayo po muna yung umawit, sumamba sa ating Panginoon. He's coming on the clouds. Kings and kingdoms will bow.
family cam, tayo po ay magkakaroon ng konting salo-salo sa baba. Pakipuntahan